Ang Demon Slayer, Infinity Castle movie, isang solidong home run, isang pelikulang nagpapatunay, na pwedeng maging mas epic ang final arc, kapag ginawa ito sa tamang paraan. Ito nga pala ang aking review ng Demon Slayer, Infinity Castle movie, na sobrang hype ang pagkakagawa, at may temang, pati kaluluwa mo ay matutulala. Dahil sa ganda ng action, kaya't, tara na? Dahil ito ang pag-uusapan natin ngayon, mula sa animation, musika, kwento, computer graphic usage, hanggang sa emosyonal na bigat ng mga karakter. Alamin kung bakit ito ang tinuturing na pinakamalakas na entry ng Demon Slayer sa ngayon. Tara, samahan niyo akong panoorin ito. Napanood ko na rin sa wakas ang bagong Demon Slayer movie, at oo, aminado ako, medyo huli ako sa party. Ilang araw na itong showing, pero sabi nga nila, never too late, para makisali sa saya. At grabe, wow lang talaga. Sa madaling salita, bangir ang pelikula. Noong una, medyo duda talaga ako sa naging desisyon ng Demon Slayer, na gawing movies ang final arc, imbes na tradisyonal na anime seasons lang. Naiisip ko kasi noon, na baka mauwi lang ito sa mga maiikling pelikula, na parang minadali ang kwento, speedrun kumbaga, na magiging underwhelming, at magkakaroon ng maraming kulang sa kwento, pero nagkamali ako, kasi kapag season, mas may oras para mag-build up, mas ramdam ang progression, at mas satisfying ang payoff. Pero, they cooked, nagawa nila ng tama at maganda. Nagustuhan ko na rin dati ang Mugen Train, pero Infinity Castle. Nilampaso niya iyon. Hindi lang basta nilampaso, nilunod, tapos sinampal pa ang puwet habang nalulunod. Ganun siya kaangas. Yung haba at pacing ng movie, hindi ko alam ang runtime bago pumasok sa sinehan. Akala ko nga medyo maikli lang ito. Pero laking gulat ko, mahigit 2 oras ang pelikula, at halos non-stop action, mula umpisa hanggang dulo. Dapat nagbaon nga pala ako noon kasi, ang tanging pahinga mo lang bilang manunood, ay tuwing may mga flashback, na ginagamit para palalimin ang backstory, at motibasyon ng mga karakter. Alam ko na may mga taong ayaw sa flashbacks, lalo na kapag sobra ang paggamit. Pero dito, hindi ako nainis kahit kailan. Sa totoo lang, na-appreciate ko pa nga sila ng husto. Hindi sila yung masasabi na, minadali lang ang kwento, at nagsilbi silang mahalagang breather, sa gitna ng matitinding laban. Dito mo talaga maiintindihan, kung ano ang pinagdaanan ng bawat karakter, at kung bakit personal ang bawat laban. May mga partikular na nag-stand out sa akin dito, syempre, ay ang laban ni Shinobu versus Upper 2 Doma. At syempre si Akaza, na may pinakamahaba, at pinakamagandang backstory, sa buong Demon Slayer sa ngayon. Grabe, sobrang nagulat ako sa backstory ni Akaza. Ito na yata ang best backstory sa buong series. At oo, mahaba siya, at alam kong may mga taong maiirita doon, pero para sa akin, sobrang sulit. Syempre di mawawala sa movie, yung sobrang bigat ng emosyon at stakes, alam nyo yun, yung mapapatigil ka sa tindi ng emosyon. Mahalaga ito lalo na dahil movie format ang ginamit. Mas limitado ang oras kumpara sa isang buong season, kaya malaking risk, ang maglaan ng oras sa character development. Pero ginawa nila, at tama ang naging desisyon nila. Kasi kung puro flashy fights lang na walang emosyon, o pakialam sa mga karakter, edi parang wala ring saysay, puro na lang laban, walang thrill pag ganun, dahil sa emosyon, mas lalong nabuhay ang movie, di ba? Dito, ramdam mo ang stakes. Ramdam mo kung bakit mahalaga ang bawat suntok, bawat hiwa ng espada, bawat sakripisyo. Dahil dito, sobrang optimistic ako para sa susunod pang 2 pelikula, na magtatapos sa kwento ng Demon Slayer. Hindi na sorpresa na top tier ang animation ng Ufotable. May meme nga na unlimited budget work sila, at honestly, may katotohanan naman talaga. Oo, gumagamit pa rin sila ng computer graphics, pero hindi yung basurang CG, na parang Berserk 2016. Seamless ang integration ng 2D at computer graphics nito.
Actually, may mga eksena na masasabi kong, mas gumanda pa dahil sa CG. Isa sa pinakamagandang eksena sa pelikula, ay ang laban nina Akaza vs Gyu vs Tanjiro, kung saan paangat ang mga platform, habang nag-aura farm si Akaza, sabay buhos ng tubig mula sa mga bagong platform. Halatang may computer graphics, pero sobrang ganda ng timpla. Dito nila pinatunayan, na hindi problema ang CG sa anime, skill issue lang talaga, kapag pangit ang pagkakagamit. At sa ngayon, ang Demon Slayer ang pinakamahusay gumamit ng computer graphics sa anime. Pagdating sa background music, wow, ang ganda talaga ng music nila. Bawat laban, may kanya-kanyang boner jam na soundtrack. Lalo na ang intro, ramdam mo agad ang hype. Parang nanunood ka ng isang high-budget cinematic AMV, pero hindi cringe. Kung napanood mo na ang pelikula, alam mo na agad kung anong eksena ang tinutukoy ko. Oo, aminado naman tayo, hindi revolutionary ang story ng Demon Slayer. Maraming tropes, maraming formula. May taong namatayan dahil sa demonyo. Galit siya sa demonyo. Lalaban siya. Tapos malalaman mo na, may malungkot ding backstory ang demonyo, imaginein mo yun, demonyo, may sad story din, ang Aztec diba? Paulit-ulit. Oo, effective. Oo rin. Kahit cheesy sa ilang bahagi, hindi nito sinisira ang kabuoang karanasan. Magaling pa rin ang execution, at sapat para mapakare ka bilang manunood. Lalo na talaga kay Akaza, sobrang tapang ng desisyon, na maglaan ng ganong karaming oras, sa backstory ng kontrabida sa isang pelikula. Sa series, okay lang iyon. Pero sa movie, wow, isa itong malaking risk. At para sa akin, naging isang malaking success, ang risk na iyon. Mas naging mabigat ang laban. Mas ramdam ang trahedya. Mas memorable ang karakter. Hindi ito pelikulang pwedeng pasukin, nang walang alam sa Demon Slayer. Hindi sila magre-recap. Diretso agad, kung saan nagtapos ang huling episode. At tama lang naman iyon. Ginamit nila ang halos 2.5 oras para magwala, maning-mani na aksyon, emosyon, at kalidad. Pakiramdam ko talaga, isang buong season, ang nakuha ko sa isang pelikula lang na ito. At ngayon, naniniwala na ako, na may future ang movie format, sa anime adaptations, kung gagawin ito ng tama. At, ginawa ito ng Demon Slayer. Isang solidong home run. Isang grand slam. Hindi perpekto, pero napakalakas. At hindi na ako makapaghintay, sa mga susunod na pelikula, so paano mga ka-anime, abangan nyo akong muli sa susunod ko pang video nito, kita-kits again.